Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading. And this is for the sign of Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Capi at ang mga bago po nating mga viewers. Maraming salamat po sa pagtutok nyo at tignan po natin ngayon kung ano yung magiging mensahe para sa iyo itong Disyembre. We have codependency, addiction are affecting your romantic life. Okay? So, tignan natin kung ano yung makukuha natin sa tarot. We have the Moon, the Four of Pentacles, the Knight of Pentacles, the Two of Wands, and the Queen of Cups. Bottom niya is the Tower. Okay, Capi. So, yung pinaka sinasabi dito is either you or yung person mo is so codependent sa isa't isa. Okay? There is that codependency. Kung gaba parang hindi ka makagalaw o hindi ka makagawa ng desisyon kung wala yung person mo. Kung gaba yung nakasalalay lahat dun sa person mo kung ano yung sasabihin niya o gagawin niya. As if parang addict ka sa kanya, no? Addict ka na parang kung wala siya, hindi ka makakilos, hindi ka makagalaw. That is codependency. Okay? Now, yung Tower dito, nagpapahiwatig sa'yo na merong isang bagay na dadating o mangyayari sa buhay mo na hindi mo inaasahan. Something really na unexpected. Hindi mo alam kung ano to. It would just hit you hard. And maybe it has something to do with waiting. No? Waiting for that thing to happen. Yung isang bagay na iniintay mo mangyari. Na yun yung baka isang bagay na bigla na lang mangyayari. Okay? Now, yung nakaraan mo kasi, yung past mo, with the energy of the moon, no, maraming bagay na hindi mo alam. No? There are things na nakasikreto o hindi ka lang talaga aware kung anong meron. Maybe hindi mo iniisip o hindi mo lang talaga, hindi ka lang ganun ka sensitive about things na bakit you're not aware of. Or it could be intentionally na hindi pinapaalam sa'yo. Copy? Now, kaya yung problem is you keep holding on, no? You're holding tightly. Hindi mo nile-let go yung relationship. Kasi nga kung gaba parang may mga agam-agam ka meron ka mga doubts and you don't know. Kaya nga parang, teka muna, hindi ko to basta pwedeng ialisin or what kasi hindi ko nga alam eh. Baka merong akong dapat munang alamin bago ko makapag-decide kung dapat ko itong alsin o hindi. Alam mo yun? Kaya kung gabay parang yung decision for you to do something very logical,
copy, hindi mo magawa kasi nga because of this energy, yung moon, no? You don't know. So many things na unknown, hindi mo alam. Kaya parang just to be sure, hawakan ko muna tong relationship na to. Hindi muna ako magde-decide, hindi ko muna aalisin. Now, of course, yung kailangan dito is magkaroon ng seryosong pag-o-offer ng relationship o pag-o-offer ng love. No, ipakita yung na seryoso ka talaga. Na hindi yung sabihin, hindi ka magmamadali. Kaya yung energy nito ng Knight of Pentacles is somebody na talagang slow pero sigurado. Kaya you're just playing safe. No, you're playing safe. Diba parang kasi kung hindi ka nagmamadali, hindi mo mailalagay yung sarili mo sa alanganin. Kung dahan-dahan kang gumagalaw, then dahan-dahan mo rin makikita kung ano yung progression nito, mas madali para sa'yo to counteract or to make that proper action kung ano man yung ma-witness mo dito. Kasi nga maraming bagay na hindi mo alam. And though yung intention mo is to be able to make that decision initially, no, na maging sigurado ka na ito yung dapat gawin, ganyan. Hindi mo pa magawa kasi nga malakas yung energy ng moon. Malakas yung energy na hindi ka sure. Hindi ka talaga sure. Merong pag-aanilangan. No? Marami kang kina-question sa iyong isip. Paano na to kung ganito? Yung wala kang makitang anything that is concrete o solido para makagawa ka nitong desisyon na to. Kaya ang nangyayari, sabi ko nga, is you're holding tight to this relationship and you're just moving very slow. Dahan-dahan lang. Just to be on the safe side. Now, of course, ang advice sa'yo is to be the Queen of Cups. This is an energy coming from a water sign, Cancer, Scorpio, or Pisces. And this is really saying na pairalin mabuti yung pagmamahal. Yung pag-ibig ang yung ilabas o pag-ibig yung mangibabaw sa relationship na to. Hindi yung anything else. It should be love. No? Yung kung meron ka kasi mga doubts na naiisip, parang isang tabi mo yon at mag-focus ka dito sa pag-ibig. No, kung ano talaga yung nararamdaman mo para sa kanya. Kasi yun yung importante. Hindi ka naman makikipag-relationship kung meron kang ibang, alam mo yung feelings mo kasi should be love, no? Yung only reason mo kung ba't ka nakipag-relationship is because you love the person, and that's it. Wala nang ibang rason. But somehow, maybe it has something to do also na yung person mo o you, take it as it resonates, nagkakaroon nga nitong codependency issue. Kaya medyo nagkakaroon kayo ng hindi magandang relationship sa ngayon. Kasi hindi rin naman maganda yung feeling na parang naka-depende lagi sa iyo yung person mo. You know, parang in a way nakaka-turn off yun kasi parang bang wala na siyang magawa kung wala ka. Iba yung somebody who's truly independent and very strong at confident na alam niya na kaya-kaya niya tumayo sa sarili niyang paa without you. Mas attractive yun sa iyo, Capricorn, na talagang itong tao na to, kahit hindi ako na andoon, kaya niya.
maging isa. Kasi ganun siya ka-confident. And confidence is really something very attractive. Diba, sa isang tao, pag nakikita mo yun. Kesa yung isang tao na lagi na lang nakadikit sa'yo. Lagi umaasa sa'yo. Nakakapagod itong energy na to. So, tignan natin. Bakit andito yung moon? Bakit andito yung moon? We have the King of Wands, the Page of Wands, and the Five of Wands. Bottom niya is the Ace of Pentacles. Yung bagay na hindi mo naiintindihan, Capricorn, has something to do with a fire sign, Aries, Leo, or Sagittarius. And that person, kung gaba maybe naka-receive ng message that is something to do with a conflict. No? May conflicting, may parang kaguluhan. Nag-create ng gulo. Okay? Yung message of passion na natanggap nitong person na to. Okay? Maybe there was somebody else na pumuporma o pinupormahan niya na nag-create ng gulo or pag-aaway between you and your person, which is a fire sign. Okay? So, yun yung mga hindi mo alam. Hindi mo ina-expect na mangyayari. Remember, I show you the Tower, something that is unexpected na nangyari. Now, but andito yung Four of Pentacles. We have the Star, the World, and the Six of Swords. Bottom niya is the Five of Swords. Kung bakit ayaw mo to let go, no? Hindi mo basta maalis o makipag-split o alam mo na, iwan. Kasi naging ano mo to kung ba naging wish fulfillment na siya. Gusto mo naman talaga yung person mo. Kung ba pinangarap mo to, pinagdasal mo na sana dumating siya sa buhay mo. And dumating naman yung nga lang, kailangan magtapos. Magkaroon ng ending. O mabago yung cycle nyo. At magkaroon ng something na parang maging maayos yung takbo ng relationship. Kasi nga, yung nangyayari dito, kung nagkaroon kayo ng conflict, it took time for you to heal, no? Para ma-heal or get over yung nangyari. And to be able to move to something that is peaceful. Hindi siya madali. Hindi madali para ma-overcome itong nangyaring ito sa iyo, yung kaguluhan na to. No, but andito yung Two of Wands. We have the Ace of Pentacles, the King of Pentacles, and the Eight of Pentacles. Bottom niya is the Hermit. Now, of course, ang gusto mo, yung intention mo is to be able to make that decision and have a new beginning, a stable one, a stable new beginning, and to really work on, ipagtrabahuhin mabuti itong relationship na to. Na hindi na basta-basta na ganun lang, Really, pakita na itong bagong pag-uumpisa natin is
something na talagang makikita ko na stable na tayo at talagang bibigyan natin ng effort pareho. No? That is what I wanted to happen. Bakit andito yung Queen of Cups? We have the Four of Wands, the Seven of Swords, and the Ten of Pentacles. Bottom niya is Temperance. So, ang suggestion dito or ang advice is for you to really focus on love. Kasi kung andun pa rin yung feeling, that love for your person, of course, ang nakasalalay kasi dito is yung relationship na talaga, yung stability ng relationship nyo. At sana nga, maalis na tong doubt na to. No, kung nagkaroon ka man ng mga negatibong pag-iisip o yung pagkakaroon ng pag-aalinlangan sa person mo, kasi sabihin natin na siya ay nanloko, nagsinungaling, may tinago, may hindi pinaalam, no, because of the moon, di ba? Dito yung energy ng moon eh. So, posible yun na ito yung mga ginawa niya. Kasi nakasalalay dito talaga yung takbo ng pagiging masaya ng pamilya nyo. No? Yung family nyo. The future of your family. It is all something to do with yung stability ng iyong family. Kailangan kasing mawala itong negative thinking na to. Yung mga ginawa niya para ma-clear, no? Maayos at ma-reach nyo yung Ten of Pentacles. Maayos nyo muli yung takbo ng relationship. That is why you're being asked to balance, to heal, para maging maayos ka muli. At of course, focus on love. No? Kung talagang love mo to, focus mo yung energy mo dito. The codependency part needs to be discussed about, no, talagang thoroughly, para malaman din naman ng person mo. If it's you that is codependent sa person mo, then I think you should be discussing that as well, Capricorn, na parang maano mo lang, no? Just to see kung ano yung pananaw ng person mo sa'yo pagdating sa ganitong codependency. If it's you, no? Take it as it resonates. But knowing Capricorn, it's most likely your person is the one who's codependent to you. Diba? Kaya, pag-usapan mabuti. Yun ang advice. At pairalin ang pagmamahal. Alsin lahat ng negatibo na pag-iisip, yung pag-aalinlangan. Sa mga nagawa na nakaraan, no? Dahil nagkaroon talaga ng kaguluhan. There was conflict. At pagtatapos, no? There was an ending of that cycle. Kaya, binigyan kayo ng pangalawang pagkakataon to start all over again. Diba? This time, you need to work on it. Pagtrabahuhan mabuti. Bigay yung effort na nararapat para mag-work yung relationship. Okay? Tingnan natin pala kung ano yung gustong sabihin sa'yo ng person mo. I left you before you could leave me. I remember every detail of that day. And I wonder if you are happy without me. Okay. So, I hope na nakatulong ito sa'yo, Capricorn.
Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na ito. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.